ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang halaga ng mga anak ay hindi lamang nasusukat sa kaya nilang ibalik sa naging sakripisyo ng mga magulang. Ang pagtrato sa kanila ng pantay ay paraan din ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal na tanging ama't ina lamang ang makapagbibigay. Ikaw, kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman na mahalaga ka sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RJ. 27 years old na po ako nang magsimula ang aking kwento. Isa po akong introvert. Mahiyain na po ako mula pagkabata, kaya naman kahit consistent honor student naman po ako ay halos hindi pa rin ako napapansin ng nanay ko. Mas napapansin niya sina kuya at yung bunso kong kapatid na parehong sporty at achiever din sa eskwelahan. Gusto ni nanay na maging accountant ako pero dahil mahiyain ako ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Parang ikinulong po ako noon sa sarili kong bahay, Papa Dudut. Hindi naman po talaga yon ang kurso na gusto ko pero si nanay ang pumili noon para sa akin dahil malaki raw ang sweldo ng mga accountant. Akala ko naman ay sosuportahan niya ako pero mula na mag-aral ako ay kinailangan ko pang mag-part-time job para may ipanggastos ako sa kolehiyo. Madalas din akong rumakit noon hanggang sa pinasok ko ang freelancing kahit na estudyante pa lamang ako. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng allowance at nagkaroon ako ng sapat na panggastos. Hindi na ako umasa pa sa sustento ni tatay dahil si nanay din ang humahawak noon. Papa Dudut, nakatapos ako ng kolehiyo ng sariling sikap lamang. At nang mag-decide ako na ituloy ang freelancing ay hindi yun nagustuhan ni nanay dahil maliit pa ang kinikita ko noong time na yon. Samantalang si kuya ay sumasahod na ng 50,000 pesos kada buwan. At yung bunso naming kapatid ay consistent sa pagiging achiever kaya laging napapasaya si nanay. Naging streamer po kasi yung bunso kong kapatid at malaki ang kinikita niya roon kahit nag-aaral pa lamang. Kaya naman halos hindi na ako napapansin ni nanay. Nag-aambag naman ako sa mga gastusin pero halos hindi na rin yon napapansin dahil kadalasan ay nabayaran na ni kuya ang mga bills namin. Hanggang sa na-realize ko na parang may favoritism talaga si nanay sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Kasirola. Nay, may ulam po ba kayong naitabi? Ay, wala na. Ubus na. Tulog ka kasi ng tulog dyan eh. Ayan, naubusan ka tuloy. Nagtatrabaho po ako sa kwarto. Hindi po ako natutulog lang. So, sinong niloko mo? Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Tinatawag ka pero wala kang naririnig. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo narinig. Lumabas-labas ka kasi sa kwarto mo para hindi ka nabibingi. Ginagawa mo kasing opisina yung kwarto mong hindi man lang nasisikatan ng araw eh. Di po ako pwede dito sa labas magtrabaho. Maingay po rito eh. Ah, ganon? Sa tingin mo nakakaabala pa kami sa'yo? Nakakahiya naman, RJ. Nay naman, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Kailangan ko lang po talaga ng tahimik na lugar para sa trabaho ko. Kaya nga po sa kwarto na lang Hindi ako ako interesado sa ginagawa mo. Kung gusto mong makakain, magluto ka ng sarili mong hapunan. Wala kang kasambahay dito. Ay, magdedelata na lang po ako. Kung ginamit mo sana yung tinapos mo, maganda na sana yung trabaho mo ngayon. Yung kasabayan mo, kumikita na ng 60,000 monthly. Samantalang ikaw,
Kulang pa sa sarili mo yung sinesweldo mo. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa pipitsuging trabaho mo eh. Samantalang ang daming magagandang opportunity sa'yo sa labas. Nag-iipon lang naman po ako ngayon, Nay. Mag-i-exam din po ako. Kailangan ko lang po masecure lahat ng gagastusin ko. Itutuloy ko naman po eh. Sus! Kahit nga hindi ka na mag-exam, maganda pa rin yung magiging trabaho mo. Ang sabihin mo, kulang ka sa diskarte. Mas gusto mong magmukmok sa kwarto. Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo? Ang laki na nang naitulong sa akin. Hindi ko na kailangan problemahin yung mga gastusin dito sa bahay kasi siya na yung bahala. Talo ka pa nga nung bunsong kapatid mo eh. Mas malaki pa yung kinikita kaysa sa'yo. Hoy! Ewan ko nga ba kung bakit nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Darating din naman po ako ron, Nay. O ay kailan pa? Kapag wala na ako. Kapag hindi ko na mapapakinabangan yung pinaghirapan mo. Nagbibigay din naman po ako para dito sa bahay ah. Di nyo lang po napapansin kasi mas malaki yung binibigay sa inyo ni Kuya. Pinagmamalaki mo yung ambag mo rito sa bahay, dilata lang yung kayang bilhin. Uy, tama lang pala na dilata yung ulamin mo. Kasi yun lang naman yung kayang bilhin ng sweldo mo. Ay, sige na po, Nay. Simula po ngayon ako nang bahala sa pagkain ko. Para hindi na rin po makadagdag sa mga problema nyo. Sa susunod, ikaw naman yung magbayad ng kuryente. Ang lakas mo rin kumonsumo pero yung kuya mo yung nagbabayad. Nay, di po ba nag-abot ako sa inyo ng 2,000 nung nakaraan? Kulang yon. Kaya sa susunod na buwan, ikaw naman yung magbayad. Wala naman pong problema sa akin yun eh. Kung may iba pa po kayong pababayaran sa akin, sabihin nyo lang po. Magagawan ko naman po ng paraan yun. Aba, hindi ka na dapat sinasabihan. Magkusa ka na. Yun ang dapat. Opo, Nay, magkukusa na po. Nga pala, kailangan na ring palitan yung washing machine. Baka naman gusto mong ikaw na yung bumili ng bago. Para may ambag ka naman sa mga gamit dito. Sige po, paglalaanan ko na po sa susunod kong sweldo. Meron pa po ba kayong sasabihin? Maglibot ka rito sa bahay nang makita mo kung ano yung mga kailangan palitan. Alam nga namang lahat na lang sasabihin ko pa sa'yo. Ay, sige po, magluluto na muna ako ng pagkain para makabalik na ako sa trabaho ko. Papadudod sa kabila ng hindi patas na pagtrato ni nanay sa akin kumpara sa mga kapatid ko, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa kanya. Sa katunayan, 80% ng sweldo ko ay binibigay ko na kay nanay para wala na siyang masabi. Hindi ko na lang iniisip na hindi ako tinulungan ng nanay ko noong nag-aaral ako sa kolehiyo. Ang mahalaga na lamang sa akin ay may ambag ako sa bahay sa pagbabaka sakaling magbago rin ang pakikitungo sa akin ni nanay. Papadudot, bukod po sa hindi ko naranasang maging paborito ni nanay, ay hindi ko pa rin po nararanasang magkaroon ng girlfriend. May mga nakikilala naman po ako sa social media account ko pero palagi akong nafe-friend zone. Gaya na lamang ni Ederlyn. Naging close kami noong binasted niya ako at sa kanya ako madalas naglalabas ng sama ng loob. At palagi rin naman siyang nagbibigay ng advice. Pinigilan ko naman ang sarili ko na hindi na ma-fall sa kanya pero sa katagalan ay hindi ko na yon napigilan. Lalo na nang mag-decide si Ederlyn na makipagkita sa akin, papadudot. Nasaan na kaya si Ederlyn? Sabi niya nakababa na siya ng bus ah. RJ! Ikaw na ba yan? Ay! Ikaw nga! Uy! Oh, bakit ganyan yung reaction mo? Wala. Nagulat lang ako. Bigla mo kasi ako niyakap eh. Hindi ka ba sanay nang niyayakap? Hindi pa kasi ako nayayakap ng ibang babae bukod sa mga pinsan ko. Ganon? Eh ito, Bakit mo ako hinalikan sa labi? para ako rin yung first kiss mo. Ha? Pero di ba ayaw mo naligawan kita? Dati yun kasi hindi pa naman tayo nagkikita sa personal. Feeling ko kasi noon parang ayaw mong makipag-meet kaya binasted kita. Ayoko naman ng online boyfriend lang. Sorry. Mahihain lang kasi talaga ako. Kita ko nga. Pero wag kang mag-alala, ako na lang yung mag-a-adjust para sa'yo.
Perfect kaya tayo. Isang introvert at isang extrovert. Magtatagal ka ba rito? Hindi, ilang araw lang ako rito. Gusto lang talaga kita makita tsaka para matupad na rin yung mga travel goals natin. Sabi mo, itutour mo ako dito sa Ilocos. Gagawin ko naman yun. Ang kaso, hindi kita madadala sa bahay. Okay lang ba kung ihanap na lang kita ng pansamantalang matutuluyan mo? Don't worry, okay lang naman sa akin na mag-hotel na lang muna. Ilang araw lang naman eh. Ako nang bahala sa pang-check-in mo. Huh? Hindi, no, ako na. May budget ako para dito, kaya wag mo na akong alalahanin, okay? Basta, ikaw yung tour guide ko. Pasensya ka na talaga. Kung hindi lang sana magagalit si nanay, doon na lang kita patutuluyin sa bahay. Ano ka ba? Okay lang talaga. Mas mag-worry ako kung mag-aaway pa kayo ng nanay mo dahil sa pagtuloy ko sa inyo. Ay, salamat at naiintindihan mo. Tara, samahan na kita mag-check-in. Okay, pero wag ka na muna umuwi ah. Samahan mo muna akong kumain. Siyempre naman kakain tayo. Kung gusto mo, simulan ko na ngayon yung pag-tour ko sa'yo eh. Bukas na lang. Medyo pagod pa kasi ako sa biyahe. Ang layo kasi. Sabi ko kasi sa'yo, ikaw na lang pupuntahan ko. Sorry, pero kapag hinintay ko pang ikaw yung pumunta sa akin, baka hindi pa rin tayo nagmi-meet until now. Ganun ba talaga akala mo sa akin? Honestly, oo. Paano kung sabihin ko sa'yong may nahanap na ako matutuluyan sana sa San Pedro? Eh di sorry kung na-judge kita. Pero ngayon, gusto ko lang ipaalam at linawin sa'yo na binabawi ko na yung pang-reject ko sa'yo noon. Tayo na! Ha? Tayo na? Aha. Salamat ha. Akala ko kasi talaga wala nang pag-asa na maging tayo eh. Pwede ba akong yumakap? Kanina pa nga ako naghihintay oh. Papadudot, sa totoo lang ay halos lumubog na ako sa kahihiyan tuwing naaalala ko kung paano ko hinarap si Ederlyn sa unang beses ng pagkikita namin. Hindi ko rin inaasahan na sa araw na yon pa niya ako sasagutin. Nakakahiyaman na siya pa mismo ang pumunta sa akin ay natuwa na rin ako dahil finally ay nagkita na rin kaming dalawa ng personal. Dahil bungangera ang nanay ko, gustuhin ko mang doon na lamang sa bahay magstay si Ederlyn, ay hindi ko na po ipinagpaalam pa kay nanay dahil alam kong hindi rin naman siya papayag. Sinamahan ko na lamang siya para mag-check-in sa isang hotel. Medyo may kalayuan yon sa amin pero sabi ko sa kanya, ako na lamang ang pupunta sa kanya para hindi na siya masyadong maabala. Papadudot, bukod sa vlogger at dati ring virtual assistant si Ederlyn, ay may kaya po ang pamilya niya. Parehong nasa medical field ang mga magulang niya. At yung panganay naman niyang kapatid ay kapapasa lamang sa bar exam. Hospitality management ang tinapos ni Ederlyn pero mas gusto niyang mag-vlog. Sinubukan niya lang maging virtual assistant dahil sa akin at para masabi sa parents niya na may trabaho naman siya. Pero sa kabila ng estado nila sa buhay, kahit minsan ay hindi ko nakita ng kaartihan si Ederlyn. Kaya naman mas lalo ko po siyang nagustuhan. Ang problema, akala ko ay matutuwa ang nanay ko kapag naipakilala or nagpakilala na ako ng babae sa kanya gaya ng ginawa ng kuya ko. Pero nang dalhin ko sa bahay si Ederlyn para makilala ni nanay ay pinahiya ako nito sa harapan mismo ng girlfriend ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, panay ang hingi ko ng sorry kay Ederlyn dahil sa naging pakikitungo sa kanya ni nanay. Sinabihan kasi ako ng nanay ko na hindi raw siya interesadong makilalang babaeng kasama ko dahil dagdag palamunin lang daw sa bahay. Yon ay kahit na ipinaliwanag ko sa kanya na hindi naman makikitira o makikituloy man lang sa amin si Ederlyn. Masyado ko nasaktan sa ginawang yon ni nanay at umabot na sa puntong sumama ng husto ang loob ko sa kanya. Papadudot, ng minsang bumisita sa amin, yung tita ko na kapatid ni nanay ay may naikwento ito sa akin na hindi ko inaasahan. Noong ipinagbubuntis pala ako ng nanay ko ay nagkaroon sila ni tatay ng malalang pag-aaway.
Hanggang sa naisip ni nanay na ipalaglag na lamang ako dahil halos hindi na sila magkaayos noon. Pero nangako si tatay na mananatili sa tabi ni nanay hanggang sa maipanganak ako, kaya hindi yun natuloy. Naging okay ulit ang pagsasama nila hanggang sa ipagbuntis naman ni nanay ang bunso naming kapatid. Pero noong malalaki na kami ay tuluyan na silang nagkahiwalay. May iba ng partner ang tatay ko pero si nanay ay mas piniling hindi na lamang maghanap ng ibang lalaki. Sabi niya mas gusto niya raw na ituon ang atensyon niya sa mga anak niya. Pero parang nakalimutan naman niya na anak niya rin ako, Papa Dudut. RJ! RJ! Ano ba? Kanina pa kita ginigising ah. Hindi ka ba tatayo dyan? Bakit po, Nay? Tutulog ko pa lang po eh. Sakit pa ng ulo ko. Paanong hindi sasakit puyat ka ng puyat? Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Bumangon ka na riyan. Ay, eto babangon na. Ano po bang problema? Mag-empake ka na ng mga gamit mo at ipapalinis ko tong kwarto mo. Po, bakit kailangan ko pang mag-impake? May iba nang magkakwarto dito. Ha? Saan naman po ako niyan matutulog? Wala na pong ibang kwarto dito sa bahay. Kung hindi mo kayang matulog sa sala, maghanap ka na lang ng mauupahan. Matanda ka na. Kaya mo ng sarili mo. Pero bakit naman po biglaan? Sana sinabi niyo sa akin na mas maaga na palalayasan niyo na pala ako dito para naman napaghandaan ko. Hindi naman po basta-basta na makakahanap ako ng mauupahan eh. Problema ko pa ba yun? Gawa mo ng paraan. Basta alisin mo yung mga gamit mo rito kasi may iba nang gagamit ng kwarto. Sino naman po? Kung gusto niyo, rirentahan ko na lang tong kwarto ko para… Ay, hindi pwede. Dito natitira yung mapapangasawa ng kuya mo. Pero habang hindi pa sila ikinakasal, magkahiwalay muna sila ng kwarto. Pero Nay, bakit kailangan ako yung umalis? Sino bang pinakamaliit yung ambag dito sa bahay? Di lumabas din yung totoo Anong pinagsasasabi mo? na may paborito kayong anak. Wala akong paboritong anak. Ikaw ha? Wala ka nang naitutulong sa akin kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo naman eh. Palagi na lang si kuya tsaka si bunso yung pinapaboran nyo. Porki sila yung nakakapagbigay ng malaking pera sa inyo. Pagdating sa akin, palaging mainit yung ulo nyo. Palagi na lang kayong galit. Lagi kayong nakasinghal. Parang di anak yung turing nyo sa akin. Dadramahan mo pa talaga ako. Ako yung magdedesisyon kung hanggang kailan ka lang pwedeng manatili sa bahay na to. Kaya bilisan mo na ang pagkilos dyan. Darating na mamaya yung girlfriend ng kuya mo. Mas pipiliin nyo pa talagang patirahin yung ibang tao dito kaysa sa sarili nyong anak? Grabe naman kayo, Nay. Pwede namang sinakuya yung mga upahan kung balak talaga nila magpakasal. Tsaka hindi lang naman po sa inyo tong bahay eh. Si tatay po ang nagpatayo nito kaya may karapatan akong tumira dito. Yung girlfriend ni kuya, meron ba? Hindi naman po siya parte ng pamilya. Pues ngayon, parte na siya ng pamilya. Kaya may karapatan na siya. At ikaw, total naman paalamunin ka lang dito sa bahay. Mas mabuti nang magsarili ka na nang matuto ka naman. Sige po, aalis ako rito. Patirahin nyo kung sino mang gusto nyong patirahin dito sa bahay nyo. Pero hindi na ako makikihati sa mga gastusin. Tsaka hindi na ako aasa na itatrato nyo ako na parang anak nyo rin. Kasi ganyan na kayo dati pa. Hindi kayo patas sa amin. Pero magantay lang kayo. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko pang higitan yung ginagawa ng mga paborito nyong anak. Sinasabi ko sa inyo, balang araw, Nay, kakailanganin nyo rin ako. Papa Dudut, nadala na po ako noon ng emosyon ko kaya nasabi ko yon kay nanay. Hindi ko po kasi matanggap na mas gusto pa ni nanay na magpatira sa bahay namin nang hindi niya naman kadugo. Samantalang ako na ginagawa ang lahat para makatulong sa kanya kahit na matagal na niyang pinaparamdam na kinalimutan na niya ako bilang anak ay hindi niya man lang binigyan kahit katiting na konsiderasyon. Nagmukha akong kawawa noong araw na pinalayas niya ako. Nag-offer naman sa akin yung mga pinsan ko na sa kanila muna tumira pero tumanggi ako dahil kapag nalaman yon ni nanay ay hindi niya titigilan ang pangiinsulto sa akin.
Pansamantala ko na lamang na iniwan sa kanila yung mga gamit ko habang naghahanap ako ng paupahan. Nang malaman ng girlfriend kong si Ederlyn na pinalayas ako ni nanay, sinabi niya sa akin na mangupahan na lamang daw kaming dalawa para makabukod na rin siya sa parents niya at magkaroon ako ng cashier sa renta habang nag-iipon. Hindi naman ako nagdalawang isip noon dahil paraan na rin yon para makalayo kina nanay. Ipinamigay ko na lamang yung iba kong mga gamit, kaunti lang yon dinala ko at kasama na roon yung mga gamit ko sa trabaho. Nakapagsimula ako at nagkaroon ng payapang buhay nang hindi kasama ang nanay ko, Papa Dudut. Natapos din. Babe, may karapatan na ako matulog. Eh di congrats. Sige na, matulog ka na. Ako na lang muna mag-grocery mamaya. Ha? Hindi, sasamahan kita. Mamaya na lang ako matutulog pag uwi natin. Ayan ka na naman. Okay lang naman sa akin na ako na lang muna. Wala pa naman akong gagawin eh. Nakapag-upload na ako kanina. Mukhang mas maganda yung kitaan dyan sa ginagawa mo ha. Pwede ba ako dyan? Alam mo, buti na itanong mo yan. Matagal ko na nga sanang gustong i-offer sa'yo. Pero ayoko lang kasi na ma-feel mo na baka naliliitan ako sa sweldo mo, kaya ako yun gagawin. Ikaw talaga? Di naman ako mag-iisip ng ganun. Gusto ko nga kumita ng malaki para mas mabilis makaipon. Para kapag nagkita ulit kami ng nanay ko, wala na siyang dahilan para maliitin at insultuhin ako. Nga pala, hindi ka man lang ba kinukumusta ng mga kapatid mo? Bakit naman nila ako kukumustahin? Sa sobrang masunurin nila kay nanay, baka nakalimutan na talaga nila ako. Tsaka di rin naman ako umaasa. Kung noon nga na nasa iisang bahay lang kami, parang hindi nila ako kilala. Ngayon pa kaya na malayo na ako sa kanila. Bakit ba kasi ganun yung pamilya mo? Kung ako siguro yung makakaranas niyan, baka na-depress na ako. Buti nga matibay pa rin ako kahit papaano. College pa lang ako, ganun na si nanay sa akin eh. Si tatay naman, once in a blue moon na lang kung mangumusta. Nagbibigay lang sa akin nung nag-aaral pa ako kapag naaalala niya. Kapag nakalimutan niya, sorry na lang. Hindi naman ako makapagsabi sa kanya kasi alam ko na hawak nung bagong partner niya yung Facebook account niya. Baka pag-awayan lang nila yung pagsuporta sa akin. Kaya ba nag-part-time job ka na lang noon? Oo. At never yun na-experience ng dalawang kapatid ko kasi mahal na mahal sila ni nanay. Ay, hindi ko talaga gets yung mga nanay na hindi patas sa mga anak nila. Pare-pareho lang naman kayong dugot laman ng nanay nyo. Pero totoo pala talaga yung ganun, no? Na may mga parents na may favoritism. Ay, hayaan mo na. Mas mabuti na rin siguro na nangyari to para hindi na lumalim pa yung sama ng loob na nararamdaman ko sa nanay ko. Nakakabilib ka talaga, babe. Gusto ko naman yung part na may gusto kang patunayan sa nanay mo. Dama ko yung gigil mo ron eh. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo pa rin siya. Hindi naman basta-basta mawawala yun. Nanay ko pa rin naman siya. Nanay mo nga siya, pero parang hirap na hirap naman siyang magpakananay sa'yo. Sabi mo nga, ginagawa mo naman lahat para makatulong sa kanya pero hindi niya yun nakikita. Pero pagdating sa dalawa mong kapatid, may special treatment siya. Ibig sabihin ba nun, magiging nanay lang siya kapag malaki na yung naiaabot na pera? Eh di parang sinusweldohan nyo na lang siya sa pagiging nanay niya sa inyo. Ewan ko ba dun kay nanay? Masyadong mainit yung dugo niya sa akin. Iniisip ko nga, kung naging CPA kaya ako, palalayasin pa rin kaya niya ako. Ikaw lang makakasagot niyan, babe. Ikaw yung mas nakakakilala sa nanay mo eh. Hanggat maaari, ayoko nang magsalita ng masama against sa nanay mo. Kasi alam kong pinapahalagahan mo pa rin siya. Basta sa akin, palagi ka may special treatment. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa akin kasi mas gusto kong sabay nating patunayan na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating magsama. Papadudot parang nagkaroon ako ng kalayaan at kakaibang saya mula nang palayasin ako ni nanay.
Nagsama po kami ni Ederlyn pero kahit na nasa iisang bubong lamang kami, naglagay pa rin kami ng limitasyon para sa isa't isa. Alam ko na may pangarap pa si Ederlyn at ganon din naman ako kaya nagkasundo kami na career muna ang ipopursue namin bago ang pagkakaroon ng sarili naming pamilya. Papadudot, isinama ako ni Ederlyn sa pagbablog niya. Mahilig kasi siya sa mga riding adventures at pumunta sa iba't ibang mga lugar kasama ang mga pinsan niya. Libangan niya lamang daw yon noong una hanggang sa dumami ang kanyang followers and subscribers. May account din siya sa iba pang streaming platforms at kumikita rin siya sa pagla-live doon. Nakabili siya ng may kamahalang motor na ginagamit niya sa pag-rides. Nahiya ako noong una dahil wala naman akong big bike na kagaya sa ginagamit nila. Pero pinahiram ako ni Ederlyn ng pera para makabili ako ng sarili kong big bike, papadudot. Binayaran ko naman yon sa kanya nang magkaroon ako ng share sa mga kinikita niya. Mula nang isama ako ni Ederlyn sa mga vlogs niya ay unti-unti na rin nawala yung pagiging mahiyain ko. Nagagawa ko na rin mag-live at doon ko naranasang makatanggap ng mga virtual gifts na pwede palang i-convert sa cash. Dahil streamer din yung bunsong kapatid ko, nakarating kay nanay yung ginagawa ko at hindi ko inaasahan. Ang ginawa niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung nakakuha kami ni Ederlyn ng mga endorsement, naisipan naming magnegosyo na rin habang ipinagpapatuloy ang pagiging vlogger namin. Dahil hindi naman habang buhay yung swerte namin doon. Nagkaroon kami ng sarili naming shop ng motorcycle parts. Pero dahil hindi naman kalakihan ang kinikita namin doon ay naisipan na rin naming subukan yung custom apparel printing at hindi naman namin pinagsisihan ang naging resulta. Sinuportahan kami ng mga kasama namin sa Riders Club at ng mga naging kaibigan namin ni Ederlyn. Hindi talaga namin nakalaing magbo-boom yung business namin na yon kaya medyo binawasan na namin ang oras sa vlogging para magkaroon pa rin kami ng sapat na pahinga. Matapos nga ang 3 taon sa dami ng mga magagandang nangyari sa buhay ko, mula nang magsama kami ni Ederlyn ay hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapapasalamatan. Papadudot, sinamahan niya ako sa mga panahong down na down ako. At wala pang maipagmamalaki. Sa mga panahong yon ay hindi niya pinaramdam sa akin na siya ang mas may pera. Tinuruan niya ako kung paano dumiskarte at kumawala sa comfort zone ko. Kaya naman naisipan ko noong mag-propose sa kanya. Noong time kasi na yon ay sigurado na akong siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Tinanggap naman niya ang proposal ko kaya matapos yon ay pinasimulan na rin namin yung dream house naming dalawa. Gusto naming mabuo muna yon bago kami magpakasal. Pero nung binisita namin yung pinapagawa naming bahay, may sumugod sa akin nang wala akong kamalay-malay, papadudot. Mukhang matagal-tagal pa bago matapos tong dream house natin. Oo nga eh, mukhang kailangan pa nating doblehin yung sipag sa pagtatrabaho. Wala namang problema yun. Kayang-kaya natin yun, babe. Pero kapag magkakaanak na tayo, hindi na pwede yung ganun ha. Ayoko ma-stress ka masyado. May 1 taon pa naman tayo, di ba? Madadagdagan pa yung ipon natin. Oh, may dumating. Sino kaya yun? Babe, nanay mo yata. RJ! Nay? Ano pong ginagawa niyo rito? Binibisita ka. Mukha kasing nakalimot ka na. Ano? Porket mapera ka na ngayon. Kinalimutan mo ng may nanay at mga kapatid ka pa. Kinalimutan? Nay, kayo po yung unang nakalimot. Tsaka di ba pinalayas niyo ako sa bahay niyo? Mula nung umalis ako kahit 1 beses hindi niyo ako kinumusta. Wala akong natanggap sa inyo. Sa tingin mo,
Dapat ba akong humingi ng tawad sa'yo? Hindi magulang ang magpapakumbaba para sa anak. Kawalan ng respeto yung pagtalikod na ginawa mo sa amin. Alam niyo, Nay, kung kawalan ng respeto lang din naman yung pag-uusapan, kayo po yung unang gumawa nun sa akin. Ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko para makatulong sa inyo pero ni minsan, hindi nyo pinaramdam sa akin na may halaga ako sa inyo. Inalagaan kita mula pagkabata. Binuhay kita. Kahit na hindi kami maayos ng tatay mo noong ipinagbubuntis kita. Hindi pa ba pagpapahalaga yun? Binuhay nyo nga ako, oo. Pero hindi ko naman naramdaman na may nanay ako. Palaging sina kuya at saka si Bunso yung iniintindi nyo. Oh, nung kayo yung pumili ng course ko sa college, akala ko susuportahan nyo ako. Pero iiwan nyo lang pala ako sa ere. Nakalimutan nyo na po, Nay? Ako yung nagpaaral sa sarili ko. Naramdaman ko lang naman na nanay ko kayo nung graduate ako ng college eh. Mas kailangan ng kuya mo yung suporta ko noong panahong yon. Isa pa, nakakuha ng scholarship yung mga kapatid mo, kaya nakapag-aral sila sa private university. Nay, libre yung tuition fee dun sa college na pinasukan ko. Kahit konting panggastos lang sana. Humihingi naman ako kay tatay pero sa inyo niya ibinibigay. May binigay ba kayo sa akin? Wala. Puro kay kuya nyo lang naman ginagastos lahat ng mga inaabot sa inyo ni tatay na para sa akin. Kaya tama lang na bumawi siya agad sa inyo nung makapagtrabaho na siya. Kaya ba ngayong kumikita ka na ng malaki ay nagmamayabang ka na? Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi kita iniluwal. Utang mo sa akin ang buhay mo. Alam nyo, Nay, kung pera lang naman yung gusto ninyo, pwede naman kayong manghingi eh. Hindi ko naman kayo pagdadamutan. Pero yung sinasabi nyo na utang na loob ko sa inyo yung buhay ko? Sige, sabihin na natin na totoo yon kasi binuhay nyo ako. Pero kung may choice lang ako nun, hindi ko naman gugustuhin na mabuhay na kulang sa pagmamahal ng isang ina eh. Kaya nyo naman magbigay ng pagmamahal eh. Nagawa nyo nga sa mga kapatid ko. Pero bakit pagdating sa akin ang damot-damot nyo? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Papadudot na tahimik na lamang po noon si nanay at napilitang umalis dahil sa sagutan naming yon. Pero bago siya umalis ay sinabihan ko siya na mag-transfer na lamang ako ng pera sa bank account niya. Bukod sa nasaktan ako sa mga sinabi ng nanay ko ay nalungkot po ako sa katotohanang naalala lamang ako ng nanay ko dahil may pera na siyang mahihingi sa akin. Nagbingi-bingihan po siya sa mga saloobin ko gaya ng ginagawa niya noon. Matapos ako mag-transfer ng pera sa account ni nanay ay minessage niya ako sa Facebook at pinipilit na doon na lamang ulit tumira sa bahay. Pero nang pinanindigan kong bubukod na ako dahil balak na naming magpakasal, ni Ederlyn ay hindi naman yon nagustuhan ni nanay. Nalaman ko na lamang na nag-post na pala siya sa Facebook para paringgan ako. Nabasa naman po yon ng mga kamag-anak namin at kinampihan nila si nanay. Dinilit naman po ni nanay yung Facebook post niya pero wala na rin pong silbi yon dahil masama na ang tingin sa akin ng mga kamag-anak namin. Papadudot nalaman ko na lamang na wala na pala sa bahay namin yung girlfriend ni kuya dahil pinalayas daw po ito ni tatay nang minsang bumisita siya roon. Sinabihan niya raw po si kuya na bumukod na kung balak nitong bumuo ng sariling pamilya. Wala naman pong nagawa noon si nanay kaya napilitan ng umalis doon si kuya. Yan ang mga ganap, Papadudot. Ano babe, kumusta sa bahay niyo? Ayun, dalawa na nga lang sila ng kapatid kong bunso. Pero magulo pa rin. Bakit naman? Yung bunso kasi namin natutong bumarkada. Porke maagang kumita ng sariling pera, lumaki yung ulo. Hindi na nakikinig kay nanay. Kaya ngayon, bukod sa hindi na nakakapag-live streaming, hindi pa pumapasok sa school. Kaya dropped out ang kinahinatnan. Gusto ni nanay na pagsabihan ko yung kapatid ko, hindi naman makikinig sa akin yun. Nangihingi siya ng suporta. Pag-aralin ko raw hanggang makatapos ng college. Anong sinabi mo sa nanay mo? Pumayag ka ba?
Wala naman sanang problema sa akin yun kasi kaya ko pang diskartehan pero hindi ko naman nakikita sa kapatid ko na gusto niya mag-aral eh. Halos hindi na nga umuuwi sa bahay. Yung tatay mo, ayaw na bang suportahan yung kapatid mo? Ayaw na eh. Wala na raw siyang ganang suportahan yung ganong katamad mag-aral. Hindi ko naman siya masisisi. Sino ba naman kasing gaganahan magpaaral sa taong hindi naman nagpupursigi? Nakakaloka talaga yung pamilya niyo, babe. Buti na lang, iba ka sa kanila. Kung hindi ako pinalayas noon ng nanay ko, impyerno pa rin sana buhay ko ron. Ano palang plano mo? Makikipag-ayos ka ba sa nanay mo? Ay, hindi ko alam babe. Parang kahit ano namang gawin ko, masamang anak pa rin ang tingin niya sa akin eh. Pero nagbibigay ka naman ng pera sa kanya, di ba? Oo, nagbibigay pa rin ako. Hindi ko siya pagdadamutan. Pero di na ako umaasang magkakaayos pa kami. Di na rin ako umaasa na mararamdaman ko pa na mahal ako ng nanay ko. Buti pa nga si tatay kahit na para siyang kabuting pasulpot-sulpot lang sa bahay, may malasakit pa rin siya sa akin. Sorry ha, pero kaya lang naman kayo nagkasira-sira kasi masyadong mukhang pera yung nanay mo. Hindi kaya yun din yung dahilan kaya sila naghiwalay ng tatay niyo? Hindi ko alam kung ano talagang dahilan ng paghihiwalay nila. Pero sa nakikita ko, mukhang ganun na nga. Tsaka kung titingnan si tatay, hindi rin niya pinagsisisihan na hiniwalayan niya si nanay. Masaya na siya sa bago niyang partner. Tsaka okay naman kami ni tatay. Tinanggap ko na lang na iba na yung priority niya. Pero ang importante, naaalala niya pa rin na may mga anak siya kay nanay. Pero yung nanay mo, sa tingin mo ba, wala na talagang pag-asa na maayos yung relasyon niyo? Paano kapag ikakasal na tayo, hindi mo ba siya iimbitahin? Sa totoo lang, di ko alam. Baka mag-skandalo pa siya sa simbahan pag nagkataon eh. Alam mo babe, mas maganda pa rin talaga na magkausap kayo ulit. Yung mas mahinahon at mas maayos na pag-uusap para maintindihan niyo yung isa't isa. Ang hirap kasi na may mabigat ka pa ring dala-dala kasi hindi maayos yung relasyon yung mag-ina. Alam ko naman na hindi ikaw yung nagkulang. Pero subukan mo lang na ikaw ulit yung lumapit sa kanya. Baka sakaling lumambot yung puso niya sa'yo. Ay, sige, susubukan ko. Basta babe, kahit anong mangyari dyan sa gagawin mo, nandito lang ako. Hindi ako makikialam sa pag-uusap niyo kasi baka mas lalo lang gumulo. Lalo na hindi ako gusto ng nanay mo. Oo babe, huwag ka na makialam. Ayoko rin kasi na madamay ka sa gulo na meron yung pamilya ko eh. Tsaka wala ka namang kailangang gawin. Yung suporta mo pa lang sa akin, sobra-sobra na. Kaya kung hindi man ako sinuwerte na magkaroon ng masayang pamilya, kayang gawa ng paraan yun. Bubuo na lang tayo ng dream family natin. Papadudot mula nang mawala sa bahay si kuya ay hindi na ito nagbigay pa ulit ng pera kay nanay. Kaya naman sa akin na palaging nangungulit ang nanay ko. Nangungumusta naman siya pero bago pa man ako makasagot ay may kasunod na kaagad na hihingi siya ng pera. Kahit nag-uusap na kami at sinusubukan kong makipag-ayos sa kanya ay parang wala pa rin namang nagbago sa relasyon namin. Mas gusto pa rin niyang makasama si kuya. Nabalitaan ko kasi na pinupuntahan niya si kuya sa inuupahan nito at minsan ay naglilinis pa doon. Pero kahit na hindi na nagbibigay sa kanya si kuya ay hindi niya ito pinagsasalitaan ng kagaya sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa pagkakataong yon ay pinapakita pa rin niyang favorite niya si kuya kahit ako na ang sumusuporta sa kanya. Pero noong malapit na ang kasal namin ni Ederlyn, nagulat na lamang po ako noong dumating si nanay sa bahay namin. Umiiyak siya at gustong humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin. Nalaman ko na itinaboy pala siya ni kuya at ipinahiya sa harapan ng girlfriend nito nang masunog ni nanay nang hindi sinasadya ang kabibili nitong damit. Sino ba naman po ako para hindi ko patawarin ang nanay ko, Papa Dudut? Sa ngayon ay maayos na po ang relasyon naming mag-ina. Natuloy na rin po yung kasal namin ni Ederlyn pero sa halip na gawin naming magarbo ay intimate wedding na lamang po ang pinili naming mag-asawa. At syempre kasama ko po roon ang dalawa kong magulang. Kahit nahiwalay na sila, pinili pa rin nilang maging magulang para sa akin noong araw na yon, kaya hindi ko po yun makakalimutan.
Hindi ko man po naayos ang relasyon ko sa dalawa kong kapatid kahit papaano ay gumaan na po ang pakiramdam ko dahil okay na kami ng nanay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, RJ. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong kayang isakripisyo para sa pagmamahal. Pero hindi lahat ng sakripisyo na yon ay kayang masuklian. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo alam kung kaya rin bang mahalin ng pabalik? Dear Papa Dudut, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin nagugustuhan ng isang tao. Minsan pa nga ay hindi natin maipaliwanag ang dahilan kung bakit ba lumalalim ang espesyal na nararamdaman natin para sa kanila. Na para bang may sariling buhay ang puso natin na bigla na lamang nahuhulog sa isang tao. At wala na tayong ibang magagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gibson. 24 years old at nagtatrabaho bilang isang gym instructor. Teenager pa lamang ako ay palagi na akong nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Fan na fan niyo po kasi ang nanay ko at sa kanya ko po talaga kayo nakilala. At sigurado pong magugulat siya kapag narinig niyang sulat ko naman ngayon ang binabasa ninyo para sa araw na ito. Bago po ako maging gym instructor ay may katabaan talaga ako noong kabataan ko. Mataba ang pisngi ko, doble ang baba, overweight ako at may 3 bilbil sa tiyan. Kaya naman naging tampulan talaga ako ng tukso mula elementary hanggang junior high school. Sanay na akong nabubuli ng dahil sa katabaan ko. At hindi ako sanay kung may magtanggol sa akin mula sa mga bully na estudyante sa school namin, Papa Dudut. Hi Angel, nagdala ako ng Japanese cake para sa'yo. Uy! Favorite ko yan. Para sa akin talaga yan. Oo, ginawa to ng mama ko kaninang umaga kaya naisipan ko magdala ng extra para sa'yo eh. Thank you, Gibson. Tara, sabay na tayong kumain. Upo ka na dyan sa upuan. Sige. Uy, ang sarap naman ito. Sakto kasi strawberry flavor din ang favorite ko talaga. Nakakatuwa naman na sakto pala ang ginawa ni mama. Nako, super sakto talaga. Kasi kanina pa ako nagugutom dito sa kantin. Nag-iisip pa lang talaga ako ng kakainin ko bago ka dumating eh. Bakit nga pala naisipan mo kung bigyan itong Japanese cake? Wala. Gusto ko lang ding mag-thank you. Mag-thank you? Para saan? Kasi inaway mo sina Nathan nung makita mong binubuli nila ako nung isang araw eh. Yun ba? Wala yun. Ang yabang kasi nun tsaka ng mga tropa niyang takot naman sa guidance counselor natin. Nakita mo ba yung mukha nila nung sinigaw ko yung pangalan ni Mrs. Cruz? Oo, namutla sila tsaka bigla na lang nagkanya-kanya ng takbo palayo eh, no? Bibinggo na kasi talaga sila sa guidance counselor natin.
Sa dami-dami ng binubuli nila dito sa school, no? Sayang lang talaga wala nung si Mrs. Cruz. E di sana, napatawag ulit sila sa guidance office, di ba? Oo nga, sayang eh. Pero, thank you ulit Angel ah. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kasi sanay na akong tinutokso nila dahil sa... Sa pagiging chubby mo? Oo, ganun na nga. Uy Gibson, hindi kita binubuli ah. Totoo naman kasing chubby ka, di ba? Pero huwag ka mag-alala kasi kahit doble pa yung baba mo, di hamak naman na mas gwapo ka pa rin kay Nathan tsaka sa kahit sino pang tropa niya, no? Talaga? Oo! Nuto mo lang ako kasi binigyan kita ng Japanese cake eh. Ano ka ba? Bakit naman kita uutuin? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kita mo naman yung mukha niya, di ba? Ang daming malalalim na pimple marks. Samantalang yung mukha mo, tingnan mo oh, parang kutis artista. Uy, bakit namumulay ang pisngi mo? Okay ka lang ba, Gibson? Oo, okay lang ako. We, sigurado ka ba? Kasi parang biglang naging mansana sa pula yung pisngi mo eh. Ano lang, para kasing biglang uminit dito sa loob ng kantin. Angel, babalik na pala ako sa classroom ah. Ha? Babalik ka na kagad sa classroom? Hindi ka pa nga tapos kumain oh. Kasi may kailangan pa nga pala akong tapusin para sa project natin sa physics. Mamaya na pa sa nun, di ba? Babalikan ko lang sa classroom. Paano pala yung isang container ng Japanese cake na dala mo? Sa'yo na lang yan. Busog naman na ako. Busog? Isang piraso pa nga lang yung nakakain mo. Oo, nagda-diet na kasi ako eh. Sige na, Angel. Kita na lang tayo mamaya. Bye-bye. Papadudot, transferee si Angel sa school namin at bago siya mag-transfer ay sanay na talaga akong nabubuli ng ibang estudyante. Lalo na kapag hindi ko kasama ang mga kaibigan ko. Kagaya ng sinabi ko kanina ay sanay naman na ako kasi mula elementary pa lamang ay nararanasan ko na yon. Pero noong unang beses na pinagtanggol ako ni Angel, pakiramdam ko noon, isa siyang anghel na bumaba sa lupa para maging guardian angel ko. 3 lalaking estudyante kasi ang bumubuli sa akin noon sa may likod ng stage. Tapos ay biglang sumigaw si Angel na ano daw ang ginagawa nila sa akin. Kasunod ang pagtawag sa pangalan ng guidance counselor namin na naging dahilan ng pagtakbo ng mga bully kong schoolmate. Dahil nakadapa ako halos sa lupa noon, nilapitan ako ni Angel at tinulungan niya akong tumayo. Tinulungan niya rin akong pagpagan ang nadumihang kong polo at pantalon. Sinabi niya noon na dapat daw ay hindi ko sila hinahayaan na bulihin ako. Dapat daw ay lumalaban ako para matakot sila sa akin. Habang sinasabi niya yon ay nakatitig lamang ako sa mukha niya. At yun ang unang pagkakataon na naramdaman ko kung paanong magkagusto sa isang babae. Naging close kami kahit paano at na-miss ko talaga siya nang dumating ang summer vacation. At umaasa ako na pagdating namin ng senior high ay magle-level up kahit papaano ang closeness namin ni Angel, papadudot. At John, kanina pa ako naghihintay sa kanila dito sa guardhouse. Hanggang ngayon wala pa rin sila. Uy! Gibson! Angel. Bakit nandito ka sa guardhouse? Ha? May hinihintay kasi ako eh. Sino? Girlfriend mo? Naku, hindi ah. Wala akong girlfriend. Alam ko namang wala kang girlfriend. Hindi ka nga marunong manligaw, di ba? Pero sino nga hinihintay mo? Yung mga kaibigan ko, sina Dennis at Jonah. May usapan kasi kami na dito kami magkikita-kita eh. Okay. Akala ko naman kung sinong hinihintay mo. Ay, kamusta pala yung summer vacation mo? Okay lang. Hindi naman kami umalis ng bahay kaya wala masyadong exciting na kwento. Sa bagay. Kami kasi umuwi naman ng province ng mga magulang ko. Pero alam mo, may napansin ako sa'yo, Gibson. Ha? Ano yun?
napansin ko na parang nadagdagan lalo ang bilbil natin ah. Pisilin ang bilbil ni Gibson. Woo! Angel, malakas ang kiliti ko dyan. Huwag mo pisilin ang bilbil ko. Sorry, nakakagigil kasi yung mga bilbil mo eh. Tapos nadagdagan pa ngayon. Puro kain lang din kasi ako buong bakasyon eh. Halata nga. Pero wag kang mag-alala. Cute ka pa rin naman kahit chubby ka eh. Ikaw din, maganda ka pa rin hanggang ngayon. Mas lalo ka pang gumanda eh. Ano yan? Ha? May sinabi ba ako? Oo, may sinabi ka. Hindi ko lang masyadong naintindihan kasi parang bumubulong ka. Ano ba yung sinabi mo kanina? Ano lang yun? Gibson! Ha? Nandyan na pala yung mga kaibigan ko. Uy, sorry. Late kami sa usapan natin. Tagal kasing kumilos nitong si Dennis eh. Dinaanan ko pa sa bahay nila. Ay, sorry na istorbo yata namin yung pag-uusap niyo ni Angel. Ay naku, hindi. Sinamahan ko lang yang si Gibson habang hinihintay niya kayo. Alam niyo na, baka mapagtripan na naman ng mga estudyanteng walang magawa sa buhay. Pero, palis na rin naman ako. Oy, Gibson, kita na lang ulit tayo mamaya ah. Sige, bye-bye Angel. Bye-bye, Angel. Uy, Hindi naman ako ganyan magsalita Ay, kanina. hindi ba? Pero pansin ko, konti na lang mababali na yung leg mo kakahabol ng tingin sa kanya. Lakas talaga ng tama mo kay Angel, no? Pero alam mo, kung ako sa'yo, sa ibang babae na lang ako magkakagusto. Naku, tama ka dyan, Dennis. Kasi kung tibo lang ako, hindi rin ako magkakagusto dyan kay Angel. Bakit naman? Maganda naman si Angel tsaka mabait po. Ayun na nga, maganda siya kaya ang daming nagkakagusto sa kanya. Normal naman na maraming magkagusto sa kanya. Tsaka wala naman akong balak na ligawan siya. Hindi nga. Oo nga. Crush ko lang siya tsaka hindi ko siya planong ligawan kahit kailan kasi alam ko naman na mababasted lang ako eh. Buti naman, alam mo. Grabe naman kayo. Akala ko ba magkakaibigan tayo? Kaibigan ka namin kaya ayaw ka naming masaktan. Alam mo kasi, Gibson, kilala ko yung mga naging ex-boyfriend ni Angel. Lahat sila gwapo, saka maganda yung katawan. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na talaga sa isip mo na magkakagusto siya sa'yo. Papadudot muse ng campus namin si Angel, kaya naman kilala talaga siya na maganda sa school namin. Marami ang nagkakagusto sa kanya at alam ko rin na ilang beses na siyang nagka-boyfriend at tama ang mga kaibigan ko. Walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mga itsura ng naging ex-boyfriend ni Angel. Pero nang mga panahon na yon ay kontento naman na ako sa friendship na meron kami. Masaya na ako na nakakapag-usap kami sa pang-araw-araw, kaya hindi na ako kailangan pang paalalahanan ng mga kaibigan ko. Alam ko na concerned lamang sila sa akin pero alam ko rin naman kung paano ako iingatan ang damdamin ko. Kasi ng mga panahon na yon, Papadudot, nakokontrol ko pa talaga yung nararamdaman ko para kay Angel kahit na sekretong nagmamahal na ako sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo kaming naging close ni Angel sa senior high. Bukod sa klase ay nagkikita rin kami sa isang maliit na nursing home na malapit lang din sa school namin na pagmamay-ari ng isang matandang dalaga na si Nanay Pilar. Madalas kami doon kasi nagpapa-fundraising at charity event kami. Kasama ng ibang mga kaklase at teacher namin para sa mga matatandang nakatira sa lugar na yon. Nakakatuwa lang kasi pareho kami ni Angel na mahilig tumulong sa mga matatanda. Pareho kaming lumaki sa mga lola namin at namatay sila sa magkasunod na taon noong nasa junior high pa kami. Nagkakapalitan tuloy kami ng mga kwento sa kung paano kami inalagaan ng mga lola namin noon. Tapos sa tuwing nasa nursing home ay tinutokso kami ng mga matatanda doon. Sinasabi nila na bagay daw kaming dalawa at nakikita daw nila na balang araw magiging kami ni Angel. Siyempre, tumatanggi naman ako at sinasabi na imposibleng mangyari yon. Pero si Angel ay palagi lamang siyang ngumingiti na para bang natutuwa pa siya kapag tinutokso kaming dalawa sa isa't isa, Papadudot.
tulungan na kita sa paglilikpit mo dyan. Hindi, ayos lang. Patapos na rin naman ako dito eh. Hayaan mo nang tulungan kita. Kasi ang dami mo nang ginawa sa buong maghapon. Kaya ko na to. Pumasok ka na sa loob kasi medyo mainit dito sa labas. Tsaka konti lang din naman yung mga ginawa ko kanina eh. Kaya hindi naman ako masyadong napagod. Ha? Anong konti doon? Ikaw na nga yung nag-setup sa living area para sa pag-games natin kay na lolo't lola. Tapos ikaw na rin yung nagligpit ng mga kalat doon pagkatapos ng mga activity na ginawa natin. At ngayon, ikaw pa yung naglilikpit dyan sa lababo. Hindi pa nga ako pagod. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Aba, ang sipag mo naman talaga ngayon na. Baka mamaya bigla ka nalang pumayat dyan. Naku! Mamimiss ko tong mga bilbil mo. Uy, Angel, huwag mo nga pisilin yung mga bilbil ko. Sinabi ko na sa'yo malakas ang kiliti ko dyan eh. Baka kasi bigla na lang mawala to eh. Sinusulit ko lang napisilin ngayon. Grabe ka sa mga bilbil ko. Pero sige, para matapos na yung pangungulit mo, itabi mo na lang yung mga baso at pinggan na nabanlawan ko na. O di na yun. Buti naman at pinatulong mo na rin ako dito. Baka kasi hindi ka tumigil sa pangungulit mo dyan eh. Nasaan na ba kasi yung mga kaibigan mo? Bakit ang aga nilang umalis ngayon? Si Jonah, may family gathering daw sila na kailangan puntahan. Si Dennis naman, hahabol daw sa basketball game nila. Sumabay pa talaga sila sa ibang kaklase natin na umalis ng ganito kaaga, no? Dalawa na lang tuloy tayong naiwan para maglinis ng mga kalat dito. Mabuti na lang, mabilis kang magligpit ng mga kalat kahit chubby ka. Ikaw, kanina mo pa napapansin ng mga bilbil ko ah. May problema ka ba sa pagiging chubby ko? Uy, wala ah. Sabi ko nga sa'yo, ang cute-cute mo kahit chubby ka. Oo na. At kanina mo pa sinasabi yan kahit nung kasama natin sina Lola sa loob. Tuwang-tuwa kasi sila sa mga bilbil mo. Sinasakyan ko lang para lalo silang matuwa. Yun naman ang goal natin, di ba? Pasiyahin yung mga lolo't lolang nakatira dito sa nursing home ni Nanay Pilar. Ganon. At ako pa talaga yung pinain mo para pasiyahin sila? Ha? Uy! Gibson ah! Bakit mo naman ako binasa ng tubig galing sa gripo? Wala akong pamalit na damit. Huwag ka mag-alala, may dala akong extrang t-shirt. Eto, mas mababasa ka dito sa tabo ng tubig na to. Uy! Gibson, ano ba? Ay, go ah. Gusto mo ng basaan ah? O eto, isang plangganang tubig para sa'yo. Uy! Grabe ka naman, Angel. Parang gusto mo na ako paliguan ah. Hey! Ano bang ginagawa niyo at basang-basa dito sa likod ng kusina? Ay, Nanay Pilar. Si Gibson po kasi binuhusan ako ng isang tabo ng tubig. Uy, kalahating tabo lang naman nun ah. Ikaw nga isang plangganang tubig binuhos mo sa akin eh. Para natuloy akong naligo oh. Ay, kayo talagang mga bata kayo. Tama na nga yung paglalaro nyo sa tubig. Pumasok na kayo at magpalit ng mga damit. Ako nang magtutuloy ng mga ligpitin dito para hindi kayo gabihin pa uwi. Papadudot sa patuloy na paglalim ng friendship namin ni Angel ay ang simula rin ng paglalim ng espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Yung dating paghanga lang ay nauwi sa pagmamahal at yung dating ako na kontento sa pagkakaibigan na meron kami ay natutong umasa na balang araw magagawa niya ring suklian ang pagmamahal ko para sa kanya. Lalo na at mas naging close pa kaming dalawa noon. Kung dati puro nakaraan ang pinagkwekwentuhan namin ay naging madalas ang pag-uusap namin tungkol sa future. Tungkol sa mga pangarap namin at plano sa buhay. Tapos ay natutuwa ako sa tuwing magkukwento sa akin si Angel ng tungkol sa pamilya niya. Mga tinatago niyang hinanakit pati na rin ang nasasayang na parte ng kwento ng buhay niya. Pakiramdam ko talaga noon ay espesyal na ako sa kanya. Pakiramdam ko kahit papaano ay may pag-asa ako na magustuhan niya rin ako kahit na mataba ako. Kaya naman sa araw ng senior high school graduation namin, nagdesisyon ako magtapat ng totoong nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut.
Angel. Sana naman di pa siya umuwi. Masasayang pa yata tong bouquet ng flowers na binili ko para sa kanya. Bakit ba naman kasi ang dami pa ring tao dito sa may labas ng covered court eh. Nahihirapan tuloy akong hanapin siya. Uy, tol! Gibson, kanina ka pa namin hinahanap ni Dennis. Naks naman, may pabulaklak. Para kay Angel ba yan? Oo, kaya lang di ko siya makita kanina pa eh. Umuwi na kaya siya? Hindi pa kasi nakita ko siyang pumunta sa restroom sa may gilid ng stage. Ah. Mukhang magre-retouch kasi magpapapicture yata siya sa photographer na nandun sa labas. Ganun ba? Mabuti naman. Kala ko masasayang na itong mga bulaklak na binili ko para sa kanya eh. Mukhang may mababasted mamaya. Grabe ka naman sa friend natin, Dennis. Mali mo naman sagutin siya ni Angel. Angel, baby. Ito naman ako manliligaw kay Angel. Para saan yung bulaklak na yan kung hindi ka pala manliligaw sa kanya? Gusto ko lang siyang bigyan nito para i-congratulate kasi sa wakas, graduate na tayo. So, congratulations lang talaga sasabihin mo sa kanya mamaya? Oo. Nako, pustahan, hindi yan congratulations lang. At pakiramdam ko talaga, may mababasted ngayong araw. Ay, nako, ako, pupusta ako na hindi mababasted tong kaibigan natin. Kasi mukhang type na din naman siya ni Angel eh. Nakita ko kasi parang nagbabago na yung tingin sa kanya. Kaya, eto, pusta ko. Pagkatas ng araw na to, may girlfriend na to si Gibson. Talagang pinagpupustahan niyo pa akong dalawa. Grabe kayo sa akin. Uy, Gibson. Palapit na dito si Angel, oh. Iwanan ka na namin, ha? Uy, galingan mo pagtatapat mo sa kanya para manalo ko sa pustahan. Balitaan mo na lang kami sa group chat, ha? Bye! Sige. Hi, Gibson. Saan pupunta yung mga kaibigan mo? Wala. May lakad pa daw kaya nagmamadali silang umalis. Sayang. Kaya pa naman ako lumapit para makongratulate din sila. Sasabihin ko na lang sa group chat namin mamaya. Ito pala. Flowers nga pala para sa'yo. Uy, thank you Wow, ang gaganda naman ng flowers na to. At ang babango pa. Nag-abala ka pa talaga na bigyan ako nito Siyempre naman. Espesyal na araw to para sa'yo eh. Ano ka ba? Para sa atin. Kasi sabay tayong graduate. Tsaka sa wakas, magiging college student na rin tayo. Ay, grabe. Ngayon pa lang, namimiss ko na kaagad ang high school life. Ako, ngayon pa lang, namimiss na agad kita. Anong ibig mong sabihin, Gibson? Ang ibig kong sabihin, gusto kita, Angel. Teka, tama ba yung narinig ko? Oo, gusto kita, Angel. Matagal na. Nasa junior high pa lang tayo. Crush na kita eh. Kaya ngayon, gusto ko sanang itanong kung pwede ba akong... Gibson, sorry pero kasi hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Pero Angel, hindi naman ako nagmamadali eh. Pwede mo naman siguro akong bigyan ng pagkakataon na ligawan ka. Para patunayan sa'yo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Promise, hindi kita kukulitin. Pero ayoko rin kasi na paasahin ka Ayaw mo kong paasahin kasi alam mo na kahit kailan hindi ka magkakagusto sa isang chubby na kagaya ko. Gibson, hindi ganun yun. Ayoko lang din talaga na masira pa yung pagkakaibigan natin. Okay naman tayo sa ganito, di ba? Okay tayo as friends. Kaya bakit pa natin gagawing komplikadong lahat? Again, I'm sorry. Ayoko lang talaga na umasa ka at masaktan ka lang din sa huli. Papadudot doon pa lang sa part na hindi ako pinatapos ni Angel sa gusto kong sabihin ay alam ko na kaagad kung saan papunta ang pag-uusap na yon. Pero sinubukan ko pa rin ituloy ang lahat. Tinapos ko pa rin ang gusto kong sabihin para wala na akong maramdaman na kahit na anong pagsisisi sa huli. Nagawa ko pa ngang ngumiti kahit sobrang nagpipigil na ako ng mga luha ko noon. Nang tumalikod na si Angel at magsimulang maglakad palayo mula sa kinakatayuan ko ay kaagad kong pinunasan ang mga luha ko. Naglakad ako ng mabilis at sumakay ng tricycle pauwi sa bahay namin.
Yung dapat na masayang araw ko dahil senior high school graduation namin ay naging isa sa mga pinakamasakit na araw para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut Angel was my first love. Siya rin ang unang babaeng naging dahilan para ma-heartbroken ako. Alam niyo po, sa totoo lang ay sinisisi ko ang pisikal na itsura ko kung bakit niya ako binasted noon. Pakiramdam ko ang pangit at sobrang tabako. Kaya hindi niya ako nagustuhan. Inisip ko na siguro kung payat ako noon ay baka nagkaroon pa ako ng pag-asa para sa kanya. Kaya grabe ang adjustment na ginawa ko sa sarili ko pagkatapos kong mabasted. Ilang araw din akong nagmukmuk noon sa kwarto hanggang sa naisipan kong baguhin na ang sarili ko. Nagbawas ako ng pagkain, nagsimula ako mag-jogging at nag-enroll ako sa gym. Lahat ng yon ay sinabay ko sa college life ko. At masasabi ko na na-enjoy ko ang lahat ng mga activity na yon. Nakatulong ang fitness journey ko hindi lang para makamove on mula kay Angel, kung hindi para malabas na rin ang lahat ng stress ko sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa hindi ko napansin na 5 taon na pala ang nakalipas. Nagkaroon ng charity event sa nursing home na palagi kong pinupuntahan noon. Na-invite ako at iba ko pang mga kaklase noong high school na pumunta doon. Bagay na pinaunlakan ko naman. Para makita ko na rin ang mga dating kaibigan ko, Papa Dudut. Dennis? Jonah? Uy! Hi, Angel! Uy, kayo nga! Kumusta? Eto, ayos lang. Pero itong isang kaibigan namin, baka lang naman gusto mo ring kamustahin. Ay, teka! Gibson? OMG, ikaw nga! Grabe ang laki ng pinagbago mo. Di naman masyado. Ang laki ng pinayat ng kaibigan namin, no? Oh, anyway, maiwan muna namin kayong dalawa. Parang may nakita ako na kailangang ayusin banda dun eh. Tara na, Jonah. Ay, oo, sige, tara. Dali, tara. Grabe talaga. Hindi kita nakilala. Yan din yung sabi ng mga ibang mga dating kaklase natin. Kaya nga wala masyadong bumabati sa akin mula kanina pa eh. Tapos nagugulat na lang sila kapag nagpapakilala ako. Kasi, grabe naman yung transformation mo. Pero, bumagay naman sa'yo. Nakakagulat lang talaga. Ay, thank you nga pala sa pagpunta dito sa charity event para sa nursing home ni Nanay Pilar. Alam mo naman na basta para kay Nanay Pilar at sa mga lolo at lola sa bahay na to, palagi ako maglalaan ng oras. Congrats nga din pala dun sa fun run for Akos na inorganize mo last month Ang daming runners. Teka, tumakbo ka rin sa event namin? Oo, hindi na nga lang kita nalapitan kasi nakita ko sobrang busy mo. Grabe Gibson, sobrang thank you talaga Sa fun run pa lang pala namin, nakasupport ka na. Wala yun. Mahilig na rin kasi talaga akong sumali sa mga fun run. Alam mo na, running era. Oo nga Nako, buti na lang talaga pumatok ang running era na yan. Mas lalo tuloy dumami yung mga nagjo-join sa mga fun run namin kahit na maliit na event lang kami. Nakikita rin kasi ng mga runners na fun run for Akos yung ino-organize nyo at kung saan napupunta yung mga kinikita nyo. Nakapost lahat sa social media page nyo kaya marami na nangiengganyo na mag-join sa event nyo. Nakakatuwa naman at mukhang updated ka talaga sa mga event namin Di naman masyado. Pero di ba may fun run ulit kayo sa susunod na buwan? Hindi raw updated pero ngayon alam kagad ang susunod na event namin. Nakita ko lang din sa nakapost sa page nyo kahapon. May alam din kasi ako ng mga pwedeng maging sponsor nyo. Ibibigay ko na lang sa'yo yung contact number nila para matawagan mo at masendan mo ng proposal. Hala, talaga Gibson?
Naku, sobrang laking tulong yan para sa event at beneficiaries namin Ngayon pa lang, sobrang thank you na talaga sa tulong mo. Ang ganda naman kasi talaga ng advocacy ng mga event nyo eh. Kaya ang sarap suportahan. Huwag kang mag-alala, maghahanap pa ako ng ibang pwedeng makatulong sa event nyo. Papadudot mahilig na talaga akong tumakbo at mag-join ng mga fun run event noon. Kaya nang makita ko sa social media at nag-organize si Angel ng mga fun run event, ay natuwa ako kasi pakiramdam ko ay posible na magkaroon ulit kami ng connection. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagi pa rin ng puso ko noon na umaasa na sana'y maging malapit ulit kami sa isa't isa. Baka sakali na mabigyan na ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya ng higit pa sa isang kaibigan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay naging madalas na ang pag-uusap naming dalawa ni Angel. Madalas ay tungkol sa trabaho namin, mga sponsorship na pinapasok ko sa event nila at paminsan-minsan ay tungkol sa personal na buhay namin. Nalaman ko noon na single din pala siya na kagaya ko. Kaya naman mas lalong umasa ako na pwede nang maging kami. Kasi ng mga panahon na yon ay mas maayos na ang buhay ko lalo na ang itsura ko, Papadudot. Grabe, ang sarap pala ng pagkain sa restaurant na to. Lalo na tong Bicol Express. Swabe yung anghang. Yan talaga ang bestseller nila dito. Minsan nga, hindi pa yung nagiging available kasi ang daming umu-order eh. Masarap naman kasi talaga. Tapos, ang lambot pa ng pagkakaluto sa pork. Nakakatuwa kasi hindi mahirap ngayain. Masarap din yung ibang pagkain nila na in-order mo Kagaya nitong lemon chicken tsaka nitong, crispy mushroom. Mabuti naman nagustuhan mo. Ay nako, nagustuhan ko lahat. Pero next time, kahit sa karinderya na lang tayo mag-meeting ng tungkol sa fun run namin. Para hindi ka na masyadong gumastos. Ano ka ba? Ayos lang kasi minsan lang naman tayo magkita. Tsaka di naman masyadong mahal yung mga kinakainan natin. Ay nako, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Kahit nawala na ang 3 bilbil at pangalawang baba mo, ikaw pa rin yung super generous Gibson na nakilala at naging kaibigan ko. Kaibigan lang? Oo, ano pa ba dapat? Angel, hindi ko pa alam kung ito ba yung tamang pagkakataon pero may gusto sana akong itanong. Gibson. Angel, pwede ba this time patapusin mo muna ako magsalita? Kung okay lang naman sa'yo. Oh, sige. Alam ko na ilang taon na yung lumipas mula nung pagtapat ko sa iyo yung nararamdaman ko. Angel, gusto kong malaman mo na kahit gaano nakatagal yon, hindi nagbago kung ano man ang nararamdaman ko. Gusto pa rin kita. And sana this time, bigyan mo na ako ng chance na patunayan sa iyo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Sana payagan mo na akong ligawan kita. Gibson, una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa lahat ng effort mo para sa akin. Simula noon hanggang ngayon. Pero kasi ang Kasi hindi pa rin pwede? Kasi hindi mo pa rin ako gusto? Angel, bakit kaya hindi mo muna ako bigyan ng chance na ligawan ka? Ang laki na ng pinagbago ko. At ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Pero Gibson, hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yan eh. Hindi ko sinabi na baguhin mo ang sarili mo para sa akin. Ginawa ko to. Kasi ang buong akala ko, magugustuhan mo na ako kapag pumayat ako. Kapag naging fit ako. Kapag naging successful ako sa buhay ko. Angel, hindi ko maintindihan eh. Ano pa bang kulang sa akin? Walang kulang sa'yo, Gibson. Kung ganun, bakit ayaw mo pumayag na ligawan kita? Kasi nga ayoko na nagpapaasa ng tao. Ayoko na umasa ka sa akin. Sorry talaga, pero
Hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Di mo man lang ba talaga susubukan? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng chance? Bibigyan ng chance tapos ano? Masasaktan ka lang sa huli. Masasayang lang ulit lahat ng effort mo para sa akin. Gibson, ayoko ng ganun. Ang pinakaayoko sa lahat yung binibigyan ko ng pag-asa yung tao na alam ko namang hindi ko kayang magustuhan. Ayoko nang nagpapaasa. Gibson, mabuti kang tao. Walang mali sa'yo, totoo yun. Pero, hindi lang talaga ako yung babaeng para sa'yo. Papadudot, hindi ko talaga maintindihan si Angel ng mga panahong yon. Masasabi ko na may itsura naman ako at bonus pa na maalaga ako sa katawan ko at may magandang trabaho. Pero bakit hindi ako magustuhan ni Angel? Bakit hindi niya ako mabigyan ng chance na mas makilala pa ng higit sa isang kaibigan? At pagkatapos nga ng pag-uusap namin na yon ay nakipagkita ako sa mga kaibigan kong sina Dennis at Jonah. Niyaya ko silang uminom kami sa labas at doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko na maluha habang nagkukwento sa kanila. Kinomfort naman nila ako bilang kaibigan nila at sinabi nga nila na kailangan ko na talagang mag-move on at hindi ko rin dapat na iniiyakan ang babaeng kahit kailan ay hindi ko naman naging girlfriend. Pero alam nyo, papadudot, pagkalipas ng ilang buwan at taon ay unti-unti ko na rin naintindihan ang point ni Angel. Masakit talaga sa part ko kasi 2 beses niya akong binasted. Pero ngayon ay mas naiintindihan ko ng tama siya sa ginawa niya noon. Kasi mas magiging mahirap at mas masakit para sa akin kung hinayaan niyang ligawan ko siya. At mas umasa ako tapos ay doon niya ako biglang binasted. Baka doon din ako mas mahirapang mag-move on mula sa kanya. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi pinangalagaan niya talaga ang friendship namin at ang feelings ko. At dahil na rin naging malaki ang positive impact niya sa buhay ko ay mas natuto akong alagaan at pahalagahan ang sarili ko ng dahil sa kanya. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gibson. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.